Bagal-bagal naman ang takbo nitong vapor. Bibilis sana ito kung walang mga injun ito sa ilog, sa pampang, sa alinman lipunan o daigdig. Ang katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kapag walang mga ekspertong siyentista, wala tayong pag-unlad, kaya kailangan yung pag-aralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Ben Saib. Karanasan lamang ang kailangan upang mapaganda ang Ilog Pasig. Kaya hindi na dapat sila mag-aral ng siyensya. Hindi, matalino pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at mabuhangin ng Ilog Pasig. Mga simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Dapat lang humukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan na maglalago sa Maynila, at ang lupang mahuhukay ay itatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak na mapapaikli ang paglalakbay. Ngunit, saan naman kayo kukuha ng pambayad? Walang magugugol sapagkat pipiliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Walang magandang yung bubunga yan, kundi kaguluhan lamang. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-Ehipto at nag-alsa rin ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ngunit, hindi taga-Ehipto ni Hudyo ang iyong kaharap at ang mga Pilipino at hindi miminsang naging magsik. Ang panahong tinutukoy ninyo ay nakalipas na. Hindi na muling maghimagsik ang bansang ito. Tigsaan man sila ng gawain at patawan man ng higit na mataas na buwis. Indio ang Ingles. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, alam nyo ba kung saang dako ng lawa napatay ang isang pilibusterong nagngangalang ano nga yun? Cuevara, Navera o Ibarra? Ano ang nangyayari sa inyo, Senyor Simon? Namumutla ka yata? Hahaha. Ikaw na isang manlalakbay? Nahihilo sa isang patak ng tubig na ito? Kamusta na ina? Tagal-tagal na rin po. 13 taon na rin palang nakakaraan. Pero sariwa pa rin ang lahat. Dito sa isipan ko. Matagal na ngunit ramdam na ramdam at naaalala ko pa rin ang sakit na dulot ng nakaraan. Si Ginang Simon. Pero anong ginagawa niya rito? Nanay? Nanay? Hindi! Hindi! Hindi maaari! Tulungan mo akong sunugi ng bangkay ng aking kaibigan at ng iyong ina hanggang sa maging abo ito. Pagkatapos, ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ko po alam. May nakatagong ginto dito. Hukayin mo at iyon na. Mag-aral ka. May itutulong po ba ako sa inyo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naaalala niyo pa, sa mismong pok din ito tayo nagkita. May 13 taon na ang nakaraan. Kayo po ang naghahandog sa akin ng isang pakikiram. At sa palagay mo ay sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra. Sa pagkakaalam lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Lihim na maaari mo ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ang pagtuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banta para sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa aking plano. Sa plano kong paghiganti at sa plano kong matagal ko ng pinagandaan. Kung gayon, nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoo ako'y naparito. May 13 taon na ang lumipas upang dakilain ng isang kaibigan na inilahad ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kahit kailan ay hindi ito naging isang wikang pambansa. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Hayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong delikado ang mga plano ko dito. Salamat sa pagtitiwala, ngunit ako man ay may pangarap din.
Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon, magbaba man ng hatol ang mga hukom, wala na silang magagawa. Hindi na kayang ibalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik. Wala rin naman akong mapapala sa aking paghihiganti. Ano na ang balita sa pinapahanap ko sa'yo, Isagani? Wala pa pong nakapagbalita sa akin tungkol sa inyong asawa. Ipaalam mo lang sa kanya na ipinapahanap ko siya sa mga gwardiya sibil. Buhay man o patay ay gusto ko siyang makita sapagkat kailangan maghintay ng 10 taon ang isang tao upang makasal muli. At sino naman po ang maswerteng Ginoo? Malas ka mo. Sino pa? Eh di si Juanito. Isagani, nahulog sa malalim na batuhan ang pamaypay. Baka mabasa ito, Isagani. Baka matangay. Oh, bakit narito ka? Bakit hindi mo sundan sa luneta ang nakakahalinang mananayaw at mga nganta? Mga Frances na sobrang kaiputi at sobrang sa ganda. Teka, hindi ba ikaw ang nagpatawag upang tayo ay magkita? Oo, ako na kung ako. Mabuti naman po at nakarating kayo. Kagabi ay parang hindi man lang ninyo ko nakita. Tingin po ako ng tingin sa inyo pero parang lumuluwa na ang mga mata ninyo sa kakasunod sa imbay ng katawan ng mga mananayaw na pakembot-kembot sa tanghalan. Huwag mong ipasa sa akin ng sisi. At saka, wala akong nalalaman sa sinasabi mo tungkol sa mananayaw na iyan. Gayon? Ako pa ang mali ngayon? Alam mo naman para sa iyo lamang ang aking mga mata. Ikaw lamang ang pinakananais nitong masdan at titigan ng lubos. Ang pagmamahal ko sa aking lalawigan bago pa lamang kitang makilala. Ngayon ay masasabi kong kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Darating ang panahon at magiging malaya na ang Pilipinas. At pagdating ng panahong iyon, saka lamang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Alam mo, Isagani, hanga ako sa mga kabataang malayang nagpapahayag ng kanilang saloobin kahit na magkasulungat ang aming saloobin sa isa't isa. Nabalitaan kong nagpakapun raw kayo sa pansterya kagabi. Hindi ka ba humingi ng paumanhin? Hindi po, Padre. Mabuti na nangahulugan na natanggap mong lubusan ang lahat ng sinabi mo. Karapatan mo magsalita ng naiisip mo ukol sa mga Dominiko. Kung tutusin, hindi ka naman purong estudyante ng universidad dahil isang taong ka pa lamang dito. Ngunit, baka hindi ka na raw pabalikin dito dahil sa iyong mga sinabi raw. Ano sa palagay mo ang dapat namin gawin? Hindi lamang po ang kabataan ang dapat sisihin. Sinabi po ng marami sa inyo na ang pagkakaroon ng malayang isipan ay pag-aalsalag sa pamahalaan at sa simbahan kung kaya't sa pag-uusig at panganibang sino magpahayan ng nasa isip. Padre Camara, maaari niyo po ba akong tulungan? Ano yun, Uli? Si Basilio ay nadakip. Wala na pong malalapitan gayon lumisan na rin si Kapitan Tiago. Kaya ako ay nagmamakaawa sa inyo. Ako ay inyong tulungan. Batid kong alam mo ang kapalit ng iyong iniinom. Basilio, yung gagawin ko. Hindi ko na kaya. Lahat ng pag-asa'y nawala na.
Walang makakatulong sa akin. Baka ito na lang ang tanging paraan. Bakit? Bakit parang may naririnig akong piling nagsasabi? Hindi pa tapos. Mga taong mahala. Baka mayroon pang ibang daan. Baka dapat akong humingi ng tulong. Ngunit hindi ko na talaga kaya. Basilio, aking minamahal. Pasensya na at ako'y tinisa. Mahal na mahal kita. Aking sinta. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo